Good morning guys. Ayan, mainit ngayon guys sa Pilipinas yung NCAP, yung Non-Contact Apprehension Policy ng Pilipinas. Ayan, mostly sa capital, sa NCR pinatupad. Maraming pro, meron rin anti about sa NCAP na yan kasi lalo-lalo na yung mga ayaw sa NCAP, mababawasan yung kita nila kasi laging may mga pitik. Camera na kasi ang uhuli sa'yo guys eh. Bibira na yung enforcer. Ito lang guys masasabi ko. Actually nga, nahuhuli tayo sa sistema sa daan eh. Yung Pilipinas guys, nahuhuli sa sistema. Unlike sa ibang first world country, yung mayamang bansa, matagal lang pinatupad yan guys. Siguro noong nag-OFW ako 2013, meron na yan. Diba? Sa atin ngayon lang yan napapatupad. Ibig sabihin nahuhuli talaga tayo sa sistema. Yung mga kamerang yan, mga AI, sa ibang bansa matagal lang pinapatupad nila yan. Sa atin lang ang tagal sa atin. Kasi siyempre sa atin dadaan mo na sa mga mambabatas, sa Pangulo kung pipirmahan yan. Para sa akin naman kasi mentality na kasi ng Pilipino, pag may bagong batas, lalong-lalo na pag may mahuli, talagang ayaw nila yan. Sino ba naman mababawasan ng kita? Diba? Alam nyo dito sa ibang bansa, ako, kung bibilangin ko na yung since 2013 hanggang ngayon, 2025, yung mga huli ko guys, kung bibilangin, nasa kulang-kulang 100,000. Pero wala akong magagawa. Batas nila yun eh. Makaapa ka nga lang sa linya dito, pitik ka rin. Or meron pa rin mga pulis na talagang visible na habulin ka. Pero karamihan na rin sila, camera na rin. Kahit sa mga stoplight, mapitikan ka dito ng beating the red light, halos 3,000 to 6,000 real raw. Diba? Ako na noon kasi nung time ko 800 lang yung binayaran ko noon. 2017 yata yun. Ngayon lalong tumataas eh. Grabe. Parang kalahating taon na sahod mo, wala ka nang ipapadala sa pamilya mo. May one time nga nun, yung kalahating sahod ko, binayad ko sa penalty. Wala, no choice talaga. Ang hirap ng buhay pag driver. Kaya yan na lang may papayo ko sa mga driver, rider. Talagang susunod talaga tayo. Kasi yung Pilipinas, unti-unti nang nakikisabay sa mga mayayamang bansa. Totoo naman yan eh. Mahuhuli kasi tayo guys eh. Although talagang mahirap na bansa pa rin tayo, pinipilit nating sumabay na sa mga sistema ng mayayaman. Diba? Yung mga sistema natin guys, wala na yan sa mga mayayamang bansa. Napagdaanan na nila yan. Yung mga bagong batas nyo na 10 years passports, 10 years license, wala na, matagal na rin pinatupad dito. Kaya parang achievement na lang yung mga napumipirma. Akala nila bagong batas, matagal lang ginagawa sa ibang bansa yan. Diba? Kaya kung ano ang nangyayari sa mga mayamang bansa, ginagaya lang ng Pilipinas. Pwede naman kasi yung kasi para hindi tayo mahuli tungkol sa mga learning, education, talagang sumasabay tayo. Pwede na tayong sumabay kasi papaunlad tayo. Kaya yung mga nagrarally, wala eh. Pwede pa naman kasi sa atin yan, rights nila yan. Pero sa ibang bansa, once na nagpatupad na talaga ng susundin mo. Meron naman kasi dito, nung nahuli ako, dinispute ko. May dispute naman guys eh, pwede mong ilaban. Kaso talagang pag-aaralan nila na mali ka pa rin. Meron rin nakakalusot. Tapos ang ginagawa ng gobyerno kapag ang dami mo nang huli, meron rin ng gobyerno minsan nagpapatupad sila ng amnesty. Halimbawa, 1,000 yung violation mo, kalahati na lang babayaran mo. Ganon rin, naawa rin ng gobyerno sa mga violator. Kaya dapat ganon rin ang Pilipinas. Kasi may nakita akong vlog na paano yan kung sunod-sunod ka na pitikan, talagang babayaran mo yun. Kasi mali mo yun eh. Yun lang ang masasabi ko guys about dyan sa NCAP. Unti-unti nating adapt, pero yung gobyerno dapat unawain rin nila yung
yung kawawa rin yung isang driver. Kung pwede, magbigay rin sila ng discount. Yun lang ang masasabi ko guys. Bye bye.